Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, and welcome back to my channel. Our topic for today's video is, tayo ay magre-react tungkol sa specific na part dito sa teleserye ng Batang Quiapo, at sa episode na ito ay tayo ay magbibigay din ng ilang mga sociology, psychology, and criminology perspective na kaugnay sa particular na pangyayari doon nga sa teleserye na ating pag-uusapan. And before we start the show, let's roll up the intro. Okay, let's start! Ang tagal kong tinisan lahat ng pabubugbog mo sa akin! At lahat ng pananakit! Yun naman pala. Dito sa first line ng bida natin ay sinabi agad niya kung saan nanggagaling ang galit niya sa tatay niya. At yun nga ay dahil sa mga pangbubugbog nito sa ating bida simula nang siya'y bata pa. In psychological perspective, meron tayong tinatawag na 4 na aspect kung bakit nagiging kriminal ang isang tao, at ito nga ay yung failures in psychological development, learned behavior of aggression and violence, inherent personality traits, and the relationship of criminality to mental illness. Sa part na ito, malinaw naman na sinabi niya na nagtiis siya sa matagal na pangbubugbog sa kanya mula sa taong kinikilala niyang ama. At ito nga ay pumapasok sa aspect ng learned behavior of aggression and violence. Dahil nga matagal niyang tinitiis ang mga ito, kaya ang bida natin na si Tanggol ay na-involved sa mga tinatawag na subculture, kung saan hinahanap niya ang kanyang sarili sa mga taong nakakaintindi at may katulad niya ng pananaw sa buhay. Anyways, sa side ng criminology theories, ito ay pumapasok sa kategory ng social learning theory at differential association theory dahil ang behavior na ipinakita ng bida ay galing sa obserbasyon at uri ng pakikitungo sa kanya. Anyways, I had made a separated videos about this topic, so I will put the link on the description box and at the end of this video so you can watch it if you are interested. Thank you. Kaya pala mula nung bata ako! Hindi ako nakaranas sa pagmamahal sa'yo! Dito naman sa part na ito, tinukoy naman yung tungkol sa relasyon ng bida natin na si Tanggol dito nga sa kanyang ama, na sinasabi nga niya na hindi siya nakaranas ng pagmamahal mula sa kanyang ama simula pa nang siya ay bata pa. At dito din sa part na ito mga ma'am at sir, pinakita yung resulta ng pagkakaroon ng bad parenting or yung hindi maayos na pagpapalaki sa isang bata na makikita sa ugali ng isang taong nakaranas nito kapag ito ay matanda na. In criminological theories in relation to criminality, pinapaliwanag ito ng tinatawag na attachment theory. And for our convenience, we can play now a cutted part of this episode as a mere explanation to this video. Okay, let's play a recap. Attachment theory in the area of criminology suggests that early childhood experiences can lead to criminal behavior later in life. According to this theory, a child's early experiences with their primary caregiver can shape their attachment style and influence their future behavior. According to John Bowlby, also known as the father of attachment theory, he describes attachment behavior as any form of behavior that results in a person attaining or maintaining proximity to some other clearly identified individual who is conceived as better able to cope with the world. This theory is focused on how humans, specifically a child, need an affections or care, or by helping them in nurture times, that will give to them a self-confidence to face the world and reality. Dahil hindi mo pala ako tunay na anak! Ngayon alam mo na! Matagal na kita tinitiis, demonyo ka! Bata ka pa lang, gusto na kita patayin! At yun pa nga ang isa pang pinanggagalingan ng galit ng ating bida noong nalaman niya ang katotohanang hindi pala niya tunay na ama si Mang Rigor. Dito naman sa panig ni Mang Rigor, ipinakita din niya yung galit niya dito nga sa ating bida na si Tanggol, kung saan ay tahasan niyang hinuhusgahan ang pagkatao ni Tanggol. Anyways mga ma'am at sir, ito ngang ating bida na si Tanggol ay anak ni Ramon Montenegro na isang kriminal na gumahasa kay Marites na siya namang asawa ni Rigor sa umpisa ng kwento. Dahil alam kong lalaki ka masama! Sana sa mundo! Hindi na para ibalik pa kita sa kulungan! Dahil marami kang tao paparisyon! Mga tao katulad mo! Dapat sinusunod na sa impyerno!
So ayun pala yun, kaya pala nasabi ni Mang Rigor na magiging masama din si Tanggol dahil alam niyang kriminal ang tunay nitong ama. In this part nga po mga ma'am at sir, para bang sinasabi ni Mang Rigor na kung masama ang puno, magiging masama din ang bunga. But in sociology and criminology perspective and theories, pinakita dito na mababa ang bonding level o relasyon ng bida at ng kanyang ama sa kwento, na siya namang pinapaliwanag ng social control theory o mas kilala sa tawag na social bond theory. Anyways, ayon sa theory na ito, kung may matibay tayong ugnayan sa mga tao tulad ng pagmamahal, ibig sabihin mas malaki ang chance na pakinggan natin sila. Anyways, in the situation of Tanggol, he said that he doesn't feel any love from him. As a result, rather than receiving love from his stepfather, he endured suffering throughout his entire childhood. Kaya dito na nag-umpisang maipon ang lahat ng kaniyang galit at sama ng loob. Dahil nga sa hindi magandang pagtrato sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Kaya kailangan dapat natin mabuhay! Tapusin na natin to! Ngayon! Ipalaramdam ko sa'yo! Ang galit na nararamdaman ng aking puso! So dito nga sa last part mga ma'am at sir, ay ipinahayag ni Tanggol ang kaniyang paghihiganti sa taong itinuring niyang ama, ngunit hindi siya pinakitaan ng anumang pagmamahal. Whereas in criminological theories, situation and perspective, ay marami pong pwedeng paliwanag kung saan nanggaling ang criminal na karakter ng mga bida sa kwento, tulad ng social cognitive learning process or theory, deviances, subcultures, attachment, social norms, and etc. Anyways, kunin natin ang point of view ng topic natin ngayon sa theory na tinatawag na social cognitive theory. Ganito po yan mga ma'am at sir. Madalas natututo ang mga bata kung paano kumilos sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga tao sa kanilang paligid. Halimbawa, sa tuwing nakikita nila ang kanilang mga magulang na nag-aaway kapag sila ay may problema, maaari nilang isipin na iyon ang tamang paraan upang kumilos kapag nahaharap din sila sa mga problema. Kaya, ang paraan ng pagkilos ng mga pamilya ay talagang makaka-impluensya sa kung paano kumilos at natututo ang isang bata. Anyways, marami pang theories ang nagpapaliwanag kung paano natututo ang mga tao na kumilos sa mga paraan na maganda or hindi maganda, tulad ng paglabag sa mga patakaran o pagiging masama. Maaari din silang maging conscious or unconscious sa pagkatuto nila ng mga pag-uugaling ito sa iba't ibang paraan at sitwasyon. Gaya ng panunood sa iba, pagkopya sa kanilang ginagawa, at pakikipag-usap sa iba, and something like that. Walang kapatawaran ang ginawa mo! At siguro, ay dito na po matatapos ang ating maiksing reaction video tungkol sa teleserye na Batang Quiapo. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. At see you on the next episode. Goodbye!